Welcome to IMG po. My name is Jerlyn Gomez po. I'm here in the UAE in Abu Dhabi po. So for tonight po, we just want to share with you some information po regarding a mutual fund investment. So bakit daw po okay mag-invest sa mutual fund? So as I was saying po, I'm based here in the UAE. So my name po is Jeg Gomez. I'm a campaigner, a financial educator. I'm an executive marketing director po dito po sa IMG. So natutunan ko po rin sa IMG and I live by two values that yung drive and determination to succeed in life. So ang pag-uusapan po kasi natin, what is the best way to live your life daw? Whether you're on your 20s, on your 30s, 40s, or 50s, paano nga ba talaga? Ang ultimate goal po natin is to retire early at magagawa lang natin yon if we can live on interest of our money. So yan po yung pag-uusapan natin for tonight. Living on interest daw po tayo. So magagawa po natin na maging living on interest po tayo kung matututunan po natin ang investment. So paano po ba mag-invest? Meron po tatlong klase ng investor. Ang una po, aggressive. Ito po yung iniisip niya long term. Kahit merong risk, kahit may mga risk siyang ititake, okay lang kasi ang nasa isip niya, hindi ko pa naman kailangan yung pera ngayon, long term ako, so okay lang na hindi ko makuha muna yung kapital. So yan po yung mga aggressive na investor. So sila daw po, they have enough money para dun sa short-term needs. Meron na silang emergency fund, meron sila yung for daily expenses nila. So yung sobra nilang pera, okay lang kahit hindi muna nila kukunin. Maybe po 2 to 5 years. So ganyan ang mga thinking ng mga aggressive investor. Kahit na sabihin nila, ay bumababa yung presyo, sige lang. Okay lang yan, nandiyan pa rin yung kanilang investment kasi long-term ang pag-iisip nila. Meron naman pong moderate na investor. Paano daw po yung moderate na investor? Ito naman daw po, yung binabalanse niya, yung kapital ng pera niya, at the same time, yung kinikita rin po. So gusto niya pareho. Maingatan niya yung kapital. Kung naglagay po siya ng 10,000 pesos, ayaw niya maging 5,000 yun. Kailangan 10,000 pa rin as much as possible. Pero gusto niya rin ng konting interest. Let's say maging 10,000, kumita ng 1,000, ng 2,000, okay na siya doon. Pero ayaw niya na bababa ng sobra-sobra yung 10,000. Yan daw po ang mga moderate na investor. Yung isa naman po, conservative. Ang conservative talaga, kung nilagay niya ang 10,000, gusto niya ma-preserve niya yung savings niya at ang nagtitake advantage po siya ng opportunity pagdating dun sa investment, kaya lang short-term goals. So maybe 1 to 3 years, hindi siya maghihintay ng 5 years. Gusto niya 1 to 3 years lang, kikita na yung pera niya. So ayaw niya no medyo sobrang high risk kasi baka in 1 to 3 years malugi yung pera niya. So yan daw po, tanungin daw po natin yung sarili natin, kaya ba natin maging aggressive? 5 years, hindi mo pa pakikialaman mo na yung pera mo, hayaan mo siya dyan? Or moderate ka? Pwede mong iwan pero ayaw mo na sobra kang malulugi? Or dun ka na ba sa conservative na you're thinking maybe in 2 years time uwi ka na ng Pilipinas? So mahalaga daw po na malaman nyo kung anong klaseng investor tayo. Then after nyan, tingnan po natin ang mutual funds. Ano po ba ang mutual funds? Ang mutual funds po is pinagsasama-sama yung pera natin. Meron po tayong ownership. Hindi ka lang bumibili lagi ng Chicken Joy, ng hamburger. Kumbaga parang part owner ka rin ni Jollibee. Hindi ka lang gumagamit ng PLDT but rather may shares of stocks ka ni PLDT. May number of shares tayo. And this one po long term. Pag sinabi po nating long term, lagi po ito po ay 2 to 5 years. Yan po ang long term. Minsan pa 5 to 10 years and beyond. So ganyan po ang itsura, no? Different companies, blue chips companies. Bakit nila sinasabing blue chips? Yan po yung mga malalaking kumpanya sa Pilipinas na kung saan meron silang mga shares po of their stocks na pwedeng bilhin in public po. So yan po, kaya money working hard for you, may ownership ka, hindi ka lang taga-kain
kumakain ng Jollibee, but shareholder ka rin ni Jollibee. And you see to it na long-term po tayo. So, paano po nag-work ang mutual funds? Pinagsasama-sama po ang pera natin. Let's say si A, si B, si C, si D. Different po yan. Meron pa nga corporation. So, lahat po sila, nag-i-invest sila into a shares. So, yung ini-invest po nila na shares po, ang ano po natin dyan is inilalagay po ito sa isang mutual fund companies na kung saan merong fund manager na siya yung magmamanage ng pera. So sila, ang tatrabahuin lang nila, kumita ng pera at i-invest sa mutual funds. Kung paano gagawin ni fund manager, diskarte niya na yon. Hindi na nila pakikialaman. Basta naglagay ako dyan sa mutual fund na yan, kayo nang bahala dyan. Wala akong oras, wala akong masyadong enough din na money. Let's say, naipon ko lang 1,000, 5,000, yan lang yung iiwan ko dyan. So, yan po, ganyan po nag-work ang mutual fund companies. So, dito daw po, ano po ang mga example ng mutual fund na gusto naming ipatry sa inyo? Ang pangalan po nito is Soldivo Strategic Growth Fund. Yan po ang isang example ng aggressive, high risk. Yung isa naman, Soldivo Bond Fund, kung ikaw ay medyo conservative, dyan ka sa bond fund. So kung titignan nyo, parang dalawa lang yan. Either high risk ka, aggressive, go for the strategic growth funds, o gusto mo yung conservative, dito tayo sa bond fund. Kung i-compare po natin yung distribution, tignan nyo po ito. Ito, madami siyang different entities or industries na sinasabi. May property, may holding firms, may construction, cash, financial, consumer, and others. Kumbaga, sobra po itong diversified. Ang tawag po dito sa aggressive investment. Yung kabila naman po, Soldivo Bond Fund. So, ito naman po, kung titignan nyo, tatlo lang. More of government securities, meron siyang cash, at meron siyang corporate bonds and loans. So, pag kinumpare po natin ang presyo niyan, ang bond fund po, 0.99. It was in October po, 2020 pa. Pero ngayon, at present, ang presyo niya, 1.04 na siya. Kung i-compare nyo naman po sa kabila, ang equity funds po noon, or Soldivo Strategic Growth Fund, noong October 2020, 0.65. Pero ngayon, nag-0.71 na siya. So, medyo tumaas yun, kumpara po natin dyan. So, dito daw po, ang pinagkaiba ng dalawa is gaano siya ka-diversified. Ito po ang isang sample ng equity or yung aggressive investment. Pagdating naman daw po, let's say, kino-compare ko siya ngayon sa stocks. Ano po ba ang stocks? Sa stocks po, bumibili po tayo ng mga shares of different companies na malalaki. Parang kagaya rin po nitong breakdown natin. Ito, breakdown to ng mutual funds. So, mutual funds po ito. Ang pangalan, Soldivo Strategic Growth Funds. Eh ngayon, paano po sa stock market? Sa stock market, nakakategorize siya. May mga company na holdings, may company na properties, real estate, may companies na industrial, may companies na financial, bangko po, may companies na mga services, let's say, mga groceries, yan po. Mining and oil. So, yan yung different types of industry. So, pag kinumpare po natin sila, ito pong nasa taas is a top 10 holding companies. Ang nasa taas, mutual funds. Ang nasa baba, sample po ng mga different companies na makikita nyo rin yan sa stock market. So, paano po yan nag-work? Ganito po siya pag kinumpare natin. Kung mag-open po kayo sa isang stock market, normally po, for stock trading, ang kailangan ng minimum is 5,000 pesos. Sa mutual funds po, sa initial nyo, 1,000 lang pwede ka na magsimula. Ang kagandahan lang po sa mutual funds, naka-define na. Meron na kasi, di ba po, sabi ko kanina, meron ng fund manager, siya na yung mamimili. Ang pipiliin niya, top 10 holding companies. Hindi siya pipili dyan ng maliliit na kumpanya. Kung titignan nyo po, wala nga mining dito eh. So dito po, nakaspread lang siya sa
real estate, may banking, may financial, meron po tayong consumer, nandyan po si Jollibee. Ngayon, paano po kunyari kung gusto natin pareho, meron akong mutual funds, meron din akong stock. So, paano po pag nasa stock market? Let's say, same companies, same group of companies, ang gagawin po natin, bibili natin dito sa baba sa stock market, sa taas yung mutual funds, 1,000 pesos lang ang kinapital mo, yan na lahat ang meron ka. Ngayon, let's say po, gusto kong sundan the same companies pero gagawin ko siya through stock market. So, eto po, iba't iba po ang presyo bawat company. So, yung actual price po yan. Ang SM Investment po, yan po yung 1,034, isang share pa lang po yun. So kung titignan nyo po na isang share pa lang po siya, 5 share ang minimum na kailangan. Hindi po kayo pwedeng bumili lang na isang SM po, isa pong Jollibee, isang PLDT. Hindi po ganon. Meron pong required na number of share. So kung SM po yan, ang minimum 5. So kung 1,034 into 5, ang total na ilalabas mo dito, 5,170. Kung SM Prime Holdings, ito naman po yung sa real estate ni SMPH po, 39.10. Ang minimum po dyan na mabibili yung share, 100 dapat. Bakit po ganun? Nasa presyo po kasi yan, may board lot. Kung 1,000 ang price niya, pwede kang bumili ng 5 share. Yun yung minimum. Pag mga less than 100 pesos po per share, 100 shares ang kailangan mo namang minimum na bilhin. So pag minultiply nyo yan, pag SM Prime Holdings pala 39, Ayala 40 ang value niya ngayon, so 100, 4,070. Si BDO naman po, 107, ang minimum na pwede mong bilhin, 10. You can go higher than 10 but not lower than 10. Okay po? Clear po ba yun? So kung ang presyo niya 1,070, yung isa BPI 82.90, so into 10, 829. So kung titignan nyo, pag inad po nating lahat, ang naging kapital na nilabas nyo para mabili mo rin tong top 10 holding companies na sinundan mo sa stock market, 23,725 pesos. Ang tanong, ilan po ang total shares natin? Kasi dito po paramihan ng shares. Ganun po ang labanan sa stock market sa mutual funds. Paramihan ka ng shares. So sa mutual funds, ang presyo po is a net asset value per share. So kinuha ko po yung price ng Soldivo Equity Fund which is a 0.71 ang isang share. So let's say same amount, 23,725. Kung sa stock market niyo yan ilalagay, ang mabibili mo lang na stocks in total 240. Samantalang kung nilagay mo ang same amount pero nasa mutual fund companies, ang mabibili nyo pong number of shares 33,335. Siyempre po, di ba, kung tayo papipiliin, mas gusto natin madami tayong shares na mabili. So, saan mas okay ilagay? Sa simula po, highly recommended namin mag-mutual funds po muna tayo. Lalo na po kung baguhan tayo. Kung later on na gusto nyo pong ma-experience ang stock market, pwede naman po. Pero tandaan nyo po, you will do everything by yourself. So, ito po ang summary niyan. Ang stocks, gigising ka 9 a.m. Manila time. So, ibig pong sabihin nun, that's 5 a.m. UAE time. So, good luck kung gumigising tayo ng ganon, di ba? Samantalang kung sa mutual fund, it doesn't matter. Anytime you can invest. Sa stocks po, inaaral po ang technical and fundamental analysis. Ano po ang technical? Yun po yung mga charts, yun po yung yung candlesticks na tinatawag. The fundamental is the profile ng company. Bakit nga ba si Jollibee since December hanggang ngayon pabaksak ng pabaksak yung price niya? Today po 192 siya. So dito sa kabila, you don't have to do a technical and fundamental analysis. Merong professional management na mag-handle para sa'yo na masasabi nating educated, experienced, at expert pagdating sa pagmamanage ng ating funds. Pagdating po sa pera,
may complete control ka. Tama po iyan, may complete control ka. Kaya lang, you will end up putting more money. Kasi nga, merong required number of shares na bibilin. Samantalang dito, less amount, na-avoid mo pa yung trading cost. Ano po ba ang trading cost? Meron po itong buying, meron pong selling. Kung naririnig nyo po, ano yung buying, ano yung selling. Pag bibili ka ni Jollibee, may broker's commission siya, meron siyang VAT, tayo sa Pinas may VAT, tapos yung PSE fee po, SEC Clearing Corporation din. So in total mo, meron ka ditong 0.25% plus 0.1. So ito yung isa-charge nila sa'yo pag nagbabay ka every time you buy. So ano po yan, around 20 pesos per company po na binibili natin. On selling naman po, meron din po siyang 0.25. So kung titingnan nyo, whichever is higher po, at 25.25% or at 20 pesos. Yan po yung charges every time na bumibili tayo. So may trading cost pala. So, a stock market po kasi, para siyang palengke na ang binibili nyo different stocks of companies po. So, paano po kayo kikita doon? Capital gains, pag tumataas yung presyo, binili mo si Jollibee ng 192, after 3 months, naging 200, difference of 8 pesos, yun ang capital gains. Dividend naman po, kunyari, ang madalas na nagbibigay dyan is, let's say, MER. So, yung sa Manila Electric po, let's say, meron kang 100 shares. So, yung 100 shares mo, bibigyan ka niya ng 2 na dividend niya. So, normally po, may certain time of the year, dun sila nagbibigay ng dividend. So, dyan ka po nag-earn. Samantalang sa mutual funds po, you earn with the capital gain sa pagpabago ng presyo. Normally, wala po siyang dividends. So, ang capital gain, as I have discussed, so yun po yung price ng share na kapag tumaas na siya above its purchase price, dun ka kumikita. Samantalang ang dividend, eto naman yung profit of a company na distributed to its shareholder. So sa stocks po yan. So pwede yan in a form of cash, stocks, or property dividends po siya. So sinabi ko, dalawang bagay na meron sa stock market, you need to understand fundamental analysis po. Meron po tayo dyan, nandyan yung financial statement, ano yung profile ng companies, yan po yung fundamental analysis. The other one, technical analysis, ito naman po yung chart. Yan din po, kailangan alam po natin yan. May pattern po yan. So, pag pumunta tayo ng mutual funds, wala na kayong pag-aaralan na ganun. Ang mutual funds po, may professional management na. Expert, experience, na educated pa na fund manager, siya ang bahala sa pera natin. Liquidity, basta po, sana after 6 months naman. Pero sana kung kaya nyo man lang 2 years, 5 years, or 10 years, mas maganda. Low investment minimums. For as low as 1,000, makakasimula ka na dito, nag-additional ka 500 lang. Ease and convenience kasi may mga portal na po siya. Then ano naman daw po dito yung yung kailangan malaman din natin yung mga cons pagdating sa mutual funds. Siyempre, ang return, pabago-bago po yung presyo, may risk din po yan, yung fees na re-reduce unless you have a zero load benefits. Tandaan nyo po yan. Meron dito ring charges, yung ating pong entry fee. Pero mamaya, ipapakita ko sa inyo na pwede pala na may zero load benefits. So, wala kang charges na ipapatong sa'yo pagdating dito sa mutual funds. You can lose money if pagpo-pull out ka na mababa ang presyo. Ngayon po panahon ng crisis, ngayon kayo mag-pull out ng mga shares nyo ng stocks, lugi talaga kayo. So tawag lang po doon, paper loss. So ang tanong, paano po magsimula sa mutual funds? Highly recommended po namin, if you become a member of IMG, through IMG, pwede po tayong magbukas ng mutual funds. At ang kagandahan po sa sinasabing zero load entry fee, ganun po ang binibigay ni IMG sa atin. And through Ramper Financial, sila po yung broker natin for the mutual fund. So, ayan po yung kanilang Facebook kung gusto nyo pong i-check din. So, dito daw po, bakit mo kailangan pang maging member ni IMG? Kasi po, hindi lang naman po mutual funds. Ang gusto namin, bago kayo pumasok sa mutual fund investment, naka-solid financial foundation ka, backup
financial education. Yun po yung napakahalaga. Kasi kung meron po tayong financial education, maiintindihan po natin ang bawat aspeto na pinapasok po natin. So dito po, if you become a member of IMG, may free ebook po tayo, may link tayo dyan na pwede nating i-share sa mga kakilala natin. At meron pa po tayong financial workshop. Kung gusto niyo pa pong mas matutunan ng mutual funds, nasa workshop number 3 po yan, Building Wealth Asset Accumulation. Pero alam niyo po kay IMG, hindi lang po kami sa mutual funds nakafocus. Nakafocus po tayo, strong financial foundation. We increase our cash flow, retirement planning, building a house. Yan po yung focus natin. Ang financial education, matututunan niyo po, financial check-up. At dapat ginagawa mo to yearly, quarterly, chine-check mo ang iyong bulsa. Kung gusto nyo po ng mga certification, kasi nasa financial industry ka na, one of the best certification is to be an associate financial planner. At tutulungan po tayo ni IMG na pwede po tayong maka-avail nito with the discounts po na ino-offer ni IMG. Kapag po member din tayo, di ba sabi ko kanina, kailan mawawala ang pera mo sa mutual funds? Kung crisis at bigla ka nag-pull out, talong-talo ka. E paano po kung nagkaroon ng accident? So dito po, if you become a member of IMG, may personal accident insurance tayo worth 100,000 pesos the moment na naging member po tayo. At kung international pa po, alam nyo, tumataas pa yan ng 700,000 pesos. It doesn't matter kung crisis or baksak ang market, basta na-aksidente ka, makukuha mo yung pera mo. Meron din po kayong option to have a memorial concierge service with Fidelity after your membership. Kung dadagdagan nyo po ng 500 pesos, may equivalent ka pang 50,000 pesos memorial concierge service. At dito po, free gifts, di ba? Lahat online, lumalabo na ang mga mata, kailangan ng protection pag nasa harap ng computer, ng gadget. So, kaya IMG po, every year as you become a member, libre po ang 2 frame ng inyong salamin. So, kasama po yan sa ating free gifts. Meron din po tayong unlimited consultation. Kasi tingnan nyo, naglagay kayo sa mutual funds. E, paano crisis? Bigla ka nagkasakit. Hindi mo naman pwedeng sabihin, ay, hindi mo na ako magpapadoktor kasi crisis, wala yung pera ko. Paper loss ako ngayon eh. Hindi po ganun. Kailangan nga solid financial foundation. Kaya kung member ka ni IMG, free unlimited consultation ang meron po sa atin. Meron tayong discount sa mga medical services na pwede nyo ring i-extend sa inyong family. So, ito po yung benefit number 16 na mahalaga sa napag-usapan po natin. Ito po kasi yung free po na 1,000 pesos, yun na yung entry fee mo sa mutual funds. Automatic, meron ka ng account opening sa mutual funds the moment you become a member of IMG. Meron din po tayo mga option for our healthcare. So sa healthcare po natin, matututunan nyo po hindi lang short-term, long-term, even senior care, meron po tayo. Kasama po yan. And then, kung gusto nyo pa po ng insurance, kasi hindi ka lang dapat living on interest. The best way to show your love to your family is you protect them in this life and beyond. So, tutulong naman po sa atin doon is si Manila Bankers Most 18. So, ayan po ang exclusive IMG members. Once you become a member, 0% entry fee. Libre ang bayad mo kay fund manager. May mga seminars din po dyan. So kaya po, ito yung advantages po sa atin na once we become a member, lifetime, 0% entry free po tayo. At kung gusto niyo rin po naman na i-level up pa sa stock market, gagawin mo pareho, mutual funds muna, tapos magma-my trade ka, pwedeng-pwede rin po siya. Meron din po tayong special rate sa Palawan Express. Meron po tayong mga non-life insurance. Alam niyo po, ang insurance ng kotse, nag-inquire ako, parang umaabot siya ng 38,000 pesos. And here can IMG, syempre, hingi tayo ng discount, which is, ang hirap naman, binayaran mo yung 38, walang discount.
pero pag member ka ni IMG, pwedeng may bumalik sa'yo doon. May discount po tayo sa car insurance. Even sa real estate po, alam niyo po nakakatuwa, nung nag-member ako in 2009, nung mga natutunan ko yung concept in the finances, in-apply ko po siya isa-isa. Even from the real estate, dito ko rin po kinuha kay IMG. And then we also have here, sa lupa pa rin po, memorial lots naman. Kung bandang Batangas kayo or gusto nyo lang mag-invest, meron din po tayong discount dyan. And the special courses, sa panahon po ngayon, kailangan updated tayo. Online na po lahat. Uso si e-commerce. Uso po dito ngayon, di ba, yung mga FB ads. Matututunan po natin yan. May mga special courses, power of email marketing. As you become a member of IMG, tuturo po sa atin yan. Everest Memorial Concierge Service, meron din po dyan. Yan po yung parang St. Peter. Ang APS naman po, Asset Preservation Services natin. Kung may mga napundar na tayong property, ilalagay natin sa isang corporation para hindi tayo magbayad ng malaking tax. Auto program, isa po sa benefits natin. Hindi tayo nagbibenta ng kotse pero tumutulong si IMG para non-personalized assistance and hassle-free ang pag-purchase mo ng kotse. At alam niyo po, ang isang rewards, you can be in the financial industry. Ako po at present, I work in a telecom company. So, di ba, hindi ko naman pwedeng sabihin na, ay gusto ko rin, katrabaho ko yung pamilya ko, nandun din yung kamag-anak ko para okay kami lahat. Alam niyo po, here in IMG, one of our vision po na no family left behind. We bring the secrets of the wealthy to everybody. Because our mission, no family left behind. So, hindi lang ikaw, may own business ka in the financial industry, pwede mo ring ituro sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, matututunan natin yung basic po. And we can work together as a team. We can travel as well. Meron po tayo mga options for tayo that we can travel, kasama po yan sa benefits, world-class recognition, may free HMO. Alam niyo po, kahit nasa UAE ako, nag-qualify ako dito. Kasi sayang at least pag nagbakasyon ka, gusto mo magpa-dental, gusto mo lang magpa-annual physical, edi may coverage ka pa rin ng HMO. Wala pong masama sa sobra ang insurance or healthcare. Mas mainam pa ngayon para hindi ka mamumblema. So dito po, as you become a member, we guarantee you we are a team. Tutulungan po namin kayo i-execute ang mga financial dreams nyo po. Hindi lang team ang meron tayo, we also have the right tools. Dominate is our digital marketing tools para ka ng may e-commerce business, financial, yan po ang ating business. May mga emails, newsletter, portal, nandyan po lahat yan. Meron din po tayong NeuraCash. So kung merong GCash na pinasa atin NeuraCash, yan naman po yung ating payment gateway natin dito po in doing IMG business. And if you're international, may exclusive para sa international. Mahal man ng konti ang bayad, ang masasabi ko naman po, sulit siya. Kasi may ATM, may mga exclusive runs and events po tayo. At higit sa lahat, ito po ang pinakamaganda na hindi nyo dapat panghinayangan. Sa panahon ngayon, worldwide protection, napakahalaga. Accident benefit, meron po tayo. Burial, meron tayo. Medical reimbursement, nandyan din po yan. May corresponding amount po siya. Kaya po kung international member po tayo, pwedeng umabot ng 700,000 pesos ang iyong worldwide protection. Acts of terrorism, kapag ito naging cause of death, 600,000. Unprovoked murder, another 600,000 po yan. At kung merong accident, hindi naman namatay, pero sa aksidente parte ng katawan ang nabawas, may corresponding amount din po and the additional features of our repatriation services. Yan po ang meron sa atin dito kung kayo ay magiging member ni IMG. So kami po, bakit po kami nagpa-member kay IMG? At bakit po nire-recommend din namin sa inyo na maging member po kayo ni IMG? Kung Pinas kayong coded, 100,000 pesos personal accident insurance. Kung UAE ka international,
kung saan panig ka ng mundo, you'll have a 700,000 pesos po na insurance. At sa investment po, yan po yung number 3 na maganda. Kasi sa investment part, meron po tayong amount na 1,000 pesos. Account opening mo na kaagad sa Soldivo. So yung binayad mong membership, meron ng kasama doon na 1,000 sa mutual funds mo and zero entry fee kung maglalagay ka pa sa iba pang mutual funds. Dalawa yung free mong glasses, may unlimited consultation, discount sa mga medical laboratories po. Pag-purchase ng kotse, insurance, real estate, meron po tayo. So yan po yung mga kasama daw po na pwede po nating ma-enjoy po na 10,000 pesos po yung ilalagay natin. So ngayon daw po, no, having said that, na na-share ko po sa inyo yung 48 benefits, pero babalik pa rin po ako sa inyo sa basic. Ano daw po yung basic na mahalaga na alam natin? Ang gusto po nating i-build is a complete financial plan na kung saan kung may mangyari man sa'yo, alam natin na well-protected tayo. Yun po yung gusto nating i-build dito. Kasi po, nakita nyo naman po ngayon, no, kung crisis ngayon at bigla kang nagkasakit, kung bigla tayo nagkasakit, paano po baksak yung market? So, ibig po ba sabihin nun, hindi tayo makakapagpa-hospital? So, dito po, ang maganda po kay IMG na natutunan ko po talaga from 2009, tinuro niya po sa atin, complete financial plan, huli ang investment. Yes, the best way to live your life is to live on interest, living on interest ka. But you have to build it right. Lagyan mo sa baba ng tamang pundasyon, matibay, matatag, healthcare. Kasi po kayo po ang money machine. Pag nagkasakit kayo, paano na pamilya? Yung rule of 72, dyan po yung pagdoble ng pera po natin. At eto naman pong X-curve, i-build po natin talaga yan, our wealth, pero dapat protected ka. If you die too soon, may protection ng pamilya. You live too long, meron ka namang healthcare. Kaya po kung titignan nyo, this is IMG, your one-stop financial shop. Tinuro sa atin ano yung tatlong concept na mahalaga, paano po natin i-apply. Ang partner po natin sa health, si Kaiser. Sa life naman po, ang partner natin, si MB Life. Investment, madami kayong pwedeng pagpilian, pero mas gusto namin si Soldivo kasi mas convenient, accessible po siya. So dito po, kung titignan nyo, your benefits, 48 benefits. UAE 740, kung Pinas 5,500 kung yun po ang location. So sulit na sulit po doon sa mga benefits na makukuha natin. At para po niyan, ma-build natin ng tama. Alam niyo po kasi, pwede niyo naman pong gawin na kayo. Kaya lang, I'm sure pwedeng mapagod ka, pwedeng in the long run, maubusan ka ng motivation. Dito po masasabi ko sa inyo, once you become a member, you'll be part of the team. Na lahat tayo ang goal natin, talagang ma-build natin yung financial foundation natin. Nasa tamang environment tayo. And we have a different ranges of products na pwede po nating i-build. Kaya po dito, ang una dapat talaga na meron tayo is our healthcare partner in life. Kung wala ka pa pong lifetime partner, siguraduhin mo na meron ka namang healthcare partner mo for life. Yun na po ang mahalaga. Kasi dito po, kung titignan nyo, productive years, ngayon po yan, covered tayo ng ating kumpanya. Pero pag tumanda, paano na po? At kailan po ba mas madaming sakit pag matanda? Naisip nyo ba, minsan bakit po sa Pinoy, pag mayaman, pag nagkasakit, tapos namatayan, yumayaman pa rin. Minsan nga mas yumayaman pa kasi ang daming insurance. Pero ang mahirap kapag nagkasakit, namatayan, lalo pang naghihirap. Or ang average kapag nagkasakit, naubos na ang pera sa hospital. Ako po, na-experience ko yan kasi ang nanay ko nagka-cancer, kinuha namin siya. Sa Pinas po, uso na yung palliative care. So, ibig po sabihin nun, ayaw niya na, kumbaga dying na siya, gusto niya na sa bahay na lang, pero meron siyang nurse. Ang nurse per duty, 1,500 per 12 hours. So, sa isang araw lang, 3,000 pesos na. Paano po kung di na mamamatay ka agad? Let's say 1 month, 1 year pa. So, talaga mauubos ang pera natin. Kaya kailangan paghandaan po natin yung long-term healthcare natin. So, dito po, simple lang. You pay 7 years, nagmamature siya after 20 years, pero kumikita na rin sa investment in the next 13 years. So, ano pong itsura? Ganyan lang po.
1 year bayad ka, may libre kang annual physical check-up. Day 1 pa lang, meron ka ng insurance. Kung maaksidente, covered din yan. At may family assistance, pero eto po, take note, only after 1 year of payment, doon ka makaka-avail, makakahingi ng family assistance. May procedure po, kailangan accredited yung hospital, accredited yung doktor, so susulat po tayo, magre-request po tayo dyan. Yan po ang benefits na pwede nating ma-enjoy habang nagbabayad tayo. On the extended period, hindi ka na nagbabayad on the 8th year, dito naman kumikita. It doesn't matter, may crisis ba dito? Fix po yan, may 10,000 plus may para pa siyang dividend. Kung ako tatanungin nyo, the best investment na uunahin ko, healthcare. After po nun, the life insurance. And then after nun, saka ako magpapalaki sa mutual funds. So dito po, in total, 7 years, pwedeng binayad niya lang 411,000. Pero after 7 years, ang pera niya is kikita na po sa mutual funds. Kaya on the 20th year, it's a 1,166,000. Parang nag-times 4 na po yung pera niya. So, eto pong si Kaiser, eto po ang best investment. Kasi 7 years ka mag-i-invest, pero yung value ng pera mo, magiging times 4 siya after 20 years. So, wala po tayong pag-uusapan kung baksak ang market, kung crisis, guaranteed ka na yan yung makukuha mong pera. So, ang tanong na lang po, ano pong age natin? Yung K100 from 10 years old to 60, 5,882 per month, pero 1 million after 20 years. Ngayon, kung 10 to 40, medyo malaki tong 5,882, meron po yung, naman, may mas mababa ng konti, 2,647. Pero pag 41 na, 3,529. So, yan daw po, no? So, kaya nga, ang sinasabi po sa atin, we really have to think, paano mo i-build yung iyong financial house. So, mahalaga po na ma-build natin yung ating financial house. At kung ating pong sasabihin, ano daw ang best way to live your life? Living on interest, but your best investment would be your healthcare, after nun, your life insurance, and then sa kanyo po palakihin sa level 2 na, which is the mutual funds or the stock market investment. So, yan daw po siya. So, maraming salamat naman daw po sa pakikinig nyo.